Satisfaction was itch in Claudine's eyes when she saw Alexandra. Pababa ito sa marmol na hagdan at inaalalay ng driver. She looks breathtaking. Sobrang ganda at bumagay lalo ang dress nitong suot. She's wearing a beautiful lavender-colored dress. The dress has a sweetheart neckline, a fitted bodice with intricate floral lace embroidery, and a flowing A-line skirt with a thigh-high slit. Nag-e-echo pa rin sa kanyang isip ang sinabi ng designer. You would love it, madam. The skirt is made of soft, sheer tulle fabric that adds a touch of elegance and movement to the dress. The overall design is romantic and feminine, perfect for a special occasion. Dagdag pa nito. Tama nga ang designer, nagustuhan niya yon. Lalo pa nga't napakaganda ni Alexandra. Litaw na litaw ang puti nitong balat at di masasapawan ang makurba nitong katawan. Palapit ng palapit sa kanya si Alexandra, mas lalo siyang humahanga sa ganda nito. Ano pa ba nga hanapin ng kanyang anak? Alexandra looks like a goddess. Kahit sinong makakita rito ngayong gabi talagang magkakandara pa at pupuri. Napangiti siya na magtama ang tingin nila ni Alexandra. You look so beautiful, iha. Namula naman si Alexandra sa sinabi ni Claudine. Kanina pa siya pinupuri ng mga kasambahay, ngunit di niya yon pinapansin. Ngayong si Claudine na mismo ang namumuri sa kanya, parang nabubuhay ang maraming insekto sa kanyang tiyan. Hindi niya kailanman naranasan na purihin ng mga eleganteng tao. She smiled sadly. At Claudine, salamat po. Kayo rin po, ang ganda-ganda ninyo. Magaan itong tumawa. Pumasok siya sa limousine at tumabi na sa ginang. Pumasok na rin ang driver ng limousine at pinaandar ang sasakyan. Hindi na sila muling nagkausap ni Claudine dahil naging abala na itong tumanggap ng mga tawag hanggang sa makarating sila sa tapat na isang malaking gate. Bumukas yun at bumungad sa kanyang paningin ang napakalawak na lupain. Kilala niya ang lugar nito. This is the Hidalgo's big mansion. Madalas mailagay sa tabloid ang pangalan ng mga Hidalgo lalo pa kapag may mga ipinagdiriwang na kaarawan dahil talagang napakalaki at napakarangya ng bawat pagdiriwang. Tumigil ang sasakyan at natapat to sa marmol na hagdan ng malaking mansyon. Oh God! Agaw pansin panigurado ang paglabas nila. Si Claudine ang nasa malapit sa pintuan na nasa hagdan kaya itong unang lumabas nang buksan ng driver ang pinto. Kumalabog ang kanyang dibdib nang halos masilaw ang kanyang mata dahil sa flash ng maraming kamera. Paniguradong invited din ng media. Tumigil si Claudine sa labas ng limousine. Lumingon to sa kanya, kaya naman sumunod siya. Inilahad ng driver ang kamay nito na tinanggap naman niya para mapadali ang paglabas niya ng sasakyan. Sunod-sunod na click ng kamera at matinding liwanag ang bumati sa kanya. Who's that? Pamangkin ni Claudine? Nagbulungan ng mga tao, kaya hinawakan ng babae ang kanyang braso at giniya siya paakit sa hagdan. Mabuti na lang talaga at kung hindi, baka mahimatay siya dahil sa nararamdamang kaba. Ito ang unang pagkakataon na nangyari to sa kanya. Nagbulungan ng mga taong nakakakita sa kanilang pagpasok. Sa unang palapag, napakalawak at nagkalat ang mga panauhin, ngunit natanaw niya na agad sa ikalawang palapag ang matandang babaeng binabati ng mga bisita. Sigurado siyang yun ang mommy ni Claudine. Hello, Claudine. You look stunning. Oh, hi. You look so beautiful. Pinupuri ang kasama niyang ginang. Ngunit ang napapatingin sa kanya ay kung hindi natitigilan, nalulukot ang mukha dahil sa pagiging kuryoso. Umakyat sila sa hagdan na patungo sa ikalawang palapag. Nakita na sila ng matandang babae na kanina'y pinapalibutan ng mga tao. Happy birthday, Mom! Claudine greeted happily. Binitiwan siya nito para bumesa sa ina. Pagkatapos ito, lumingon sa kanya si Claudine at gumiti ng matamis. I bring you my first gift. Masayang sabi ni Claudine sa matandang babae. Napatingin sa kanya ang matandang babae. Nakita niya ang gulat sa mukha nito. Dahan-dahan lumapit ang babae, kaya sinalubong niya to para sana makipagbeso, pero laking gulat niya nang halikan nito ang kanyang pisngi at yakapin siya na mahigpit. Goodness gracious! Napakaganda mo naman, iha, sabi nito sa mas malakas at masiglang tinig. Ang ilang nasa paligid na nakakita, mas lalo naging kuryoso sa kanya. Happy birthday po, bati niya. Thank you for coming, iha. I can't be happier now, saad nito. Nagtawag ang babae ng photographer at hiniling na kunan sila ng litrato. Mabilis na lumayong ilang bisita para bigyan sila ng pagkakataon na makapag-picture.
Nasa gitna matandang babae, samantalang nasa magkabila silang dulo ni Claudine. Ngumiti sila sa camera at ilang click lang nito natapos na. "Where's Garrett?" Tanong nito sa kanya. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Lumapit si Claudine sa ina para bumulong. Hindi niya yun narinig pero nakita niyang kumunot ang noo nito at pagkaraan ay tumango. Mukhang malakas pa ang babae pero halata ng katandaan sa mukha nito. Naalala niyang bigla si Queen Elizabeth. Kamukhang kamukha ito ng ginang. Medyo nakayuko na rin to at nangungulubot ng mukha pero hindi maitatangging napakaganda ng lahi nito. "Kapag narito na si Garrett, bumalik ka rito, iha. Gusto ko kayong makausap." Bilin na matandang babae sa kanya. Tumango siya at ngumiti. Kung ganon, pupunta si Garrett? Niribot niya ang tingin. Hindi niya to nakita na nasa unang palapag sila. Baka wala pang lalaki. Nagpaalam si Claudine sa ina. Hinila siya ng babae sa isang sulok kung saan naroon ang ilang mayayamang bisita. Nang makalapit sila, agad na nakipagbeso si Claudine at pinakilala siya. "This is Alexandra, a family." Claudine simply introduced her. Binati siya ng mga bisita. "Siya ba yung pamangkin mong galing sa Spain?" Tanong ng isang lalaki na mukhang kasing edad lang ni Claudine. "Hindi, Rico." Kuryoso silang mga bisita sa koneksyon niya kay Claudine at sa pamilyang Hidalgo pero nalulusutan ni Claudine ang mga tanong nito. "I will call a chaperone for you, Alexandra." Bulong ni Claudine na mapansin na hindi siya komportable sa kanyang paligid. May tinawag tong lalaki at mabilis naman na lumapit. The man is wearing all black suit. Halatang tauhan ng mga Hidalgo. Yon ang kasama niya nang bumaba siya at nagtungo sa buffet. Di pa man siya nagugutom pero para makaiwas sa ilang bisita, pinili niyang tumungo na sa buffet area. Nakasabay niya ang dalawang babae na hula niya kasing edad lamang niya. Nasa unahan niya ito at nagbubulungan pero nadidinig naman niya. "Have you already seen Garrett?" "Narinig kong pupunta rin yan dito." Humagikik ang unang babae na nasa kanyang tabi. "Si Garrett Verado? Last year, di naman siya pumunta, di ba? Naghintay pa naman ako." Naglagay siya ng dessert sa pinggan. Hindi pa talaga siya nagugutom, kaya yun na lang ang kakainin niya. Tumawa ang unang babae. "You waited? Tingin mo may pag-asa ka ron? I heard he's a snob, pero given naman yun, lalo na't gwapo. Is he already married?" Natigil siya sa pagkuha ng pagkain. Mabutit hindi niya napapansin sa dalawang babae. "I'm not sure, pero nababalita na madalas sila magkasama ni Natalie Jones." Tumawa ang nasa dulong babae. "Why would he want a sickly and dying woman? Kung ako kay Garrett, kagaya kong pakakasalan niya." "Dream on, Monday." Natatawang sabi ng babaeng nasa kanyang tabi. "Ano naman ang magugustuhan sa'yo ni Garrett?" Kiniling niya ang ulo. Masyadong mabagal kumilos sa mga babaeng to at naiirita siya sa mga naririnig na bulungan. Naglakad siya palayo sa buffet table. Naghanap ng bakanting upuan pero nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na mukha. Sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Clarice nang makalapit ito sa kanya. Hinagot siya ng tingin. "Who invited you to this luxurious party? Did you gate crash, Alexandra?" Mapang-uyam nitong tanong. "It's been a while. Matagal na silang di nagkikita." Sigurado siyang pagkatapos na nangyari noon sa mansyon ni Sir Milandro, mas lalo nang lumaki ang galit ni Clarice sa kanya. It's a pity na patulan pang babae, pero alam niyang hanggat di nakakahanap ng katapat ang babae, patuloy siya nitong iinisin. Ginaya niyang ginawa nito. Hinago niya rin ng tingin si Clarice. Nakasuot ng purple na dress ang babae na medyo shiny at fit. "It looks elegant but somehow, something's missing." "I wouldn't be able to gate crash, Clarice." Pinakita niya ang damit. "Gate crashers don't wear pretty dresses." Dagdag niya sa marahang titig. Nagtaas ng kilay ang babae. Di niya naisip na magkikita pa silang muli. At dito pa talaga sa mansyon ng mga Hidalgo? Humakbang si Clarice, ngunit di siya nagpatinag. Ayaw niya ng gulo pero hindi niya hahayaan na muli siyang insultuhin at apakan ng mga ito. "Have you already heard about the news? Everyone here is expecting Garrett and Natalie. They were the media's favorite topic now." Ngumiti ito. "Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na, bago mo pa makitang dumating ang dalawa." Binalot na matinding lamig ang kanyang puso. Kaya ba wala pa si Garrett dahil sinusundo nito si Natalie? Hindi imposible ang sinabi ni Clarice.
Ilang araw na rin silang hindi nagkikita ni Garrett at di niya alam ano na ang nangyayari sa lalaki. Tita Claudine invited me here, Clarice, she said. Kung dumating man si Garrett at si Natalie, isn't it a good chance to see what couple can do? Napawi ang ngiti nito. Bumalantay ang gulat sa mukha nito. Hindi inaasahan na hindi na siya naapektuhan sa pang-iinis nito. Ngunit kasalungat ng tapang na kanyang pinapakita ay ang paunti-unting paghihina ng kanyang puso. Magsasalita na dapat to na marinig nila ang komosyon sa labas ng mansyon. May mga bagong bisita. Look who's here. Si Clarice sa natutuwang tinig na makita ang mga bagong dating. Napalingon siya sa malaking pinto kung saan pumapasok ang mga bisita. Parang tumigil saglit ang pagpintig ng kanyang puso nang makita si Garrett kasama si Natalie. Let's see what the couple can do, huh? Ngunit hindi na niya halos narinig ang sinabi ni Clarice dahil napatulala na siya kay Garrett. He is luxuriously wearing a gray coat and pants. Sa kanyang braso nakakapit si Natalie na nakasuot ng abuhinde na dress. They look good together. Halos magkagulo pa ang mga photographer sa pagkuhang litrato sa dalawa. Everyone was in awe. Matinding katahimikan ang namayani sa buong mansyon. Tanging malamyos na musika na lamang galing sa live instrumentalist ang naririnig. At ang malamyos na musika ay dumagdag pa sa kakaibang atmosfera dala ng dalawang bisita. Hindi niya halos maigalaw ang mga paa. Hindi siya nananaginip. Garrett is here with Natalie. Anong ibig sabihin nito? Narito ang media at ang napakaraming tao. Sinasa publiko na ba nila ang kanilang relasyon? Hindi siya makahinga. Himala na lamang talagang hindi pa tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Oh, Alexandra! Clarice's exaggeration woke her up. Napabaling siya sa babae at nakita ang malaki nitong pagkakangisi, ngunit pinalitan ng peking awa. You didn't expect this? It is a big event for Garrett's family. Dapat naisip mo na ngayon gagawin ni Garrett ang pagpapakilala kay Natalie. She couldn't say a word. Nanginig ang kanyang kamay na nakahawak sa maliit na plato. Binaba niya yon sa gilid ng isang mesa sa takot na mahulog niya yon at baka makabasag pa siya. Hindi niya halos maibalik ang tingin kay na Garrett. Nahulan niya ay kinakausap na ng mga bisita dahil sa ingay na muling nabuhay. Hindi niya maitago ang matinding sakit at lungkot na agad namang nakita ni Clarice. Kaya napangiti ang babae. Kahit naman kasal sa'yo si Jared, ano ngayon? Is he willing to make you face the crowd? Na, umiling ang babae. You will forever stay in the shadow. You will never be recognized as Mrs. Virado as you wished for. Pinakasalan ka lang niya dahil may kailangan siya sa'yo. Humilig si Clarice para bumulong sa kanya. 'Cause that's what you are. A puppet to be used by him. Hindi na niya kaya. Hindi niya mahanap ang lakas para sagutin pa si Clarice. Obviously, this woman won. Nasa harap na nila si Garrett at Natalie. May dahilan na to para hamakin siya. Binalak niyang talikuran ng babae pero hinaklit nito ang kanyang braso. May ilan na nakapansin sa kanila kaya nagbulungan. At saan ka pupunta? Hindi ba't gustong makita kung anong kayang gawin ni Garrett para kay Natalie? You should wait for the announcement. Which? Pumiksi siya sa hawak nito pero ayaw pa rin siyang bitawan ng babae. Clarice's confidence is overflowing. Alam ng babaeng wala siyang kakampi sa lugar na to kaya malakas ang loob nito. Ngunit nabitawan siya ni Clarice nang hawakan to sa braso ni Claudine at puwersang pinaharap. Malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi nito. What the? At isa pang sampal. Halos mamanhid ang kanyang mukha dahil sa magkabilang sampal na natanggap. Mabilis siyang nagangat ng tingin at susugurin na sanang gumawa nito na makita ang galit na mukha ni Claudine. Namumula ang babae at parang bulkan na sasabog. Tita? Halos manginig ang boses ni Clarice na makita ito. Ngunit mas lalo lamang tumindi ang pinakitang galit ni Claudine. You haven't changed, Clarice. You're still the brat that I used to know, and you even have the guts to bully Alexandra? Galit nitong Saad. Mas lalo silang pinagtitinginan ng mga tao. Who are you to do this to my daughter-in-law? Claudine's voice boomed. Narinig niyang napasinghap ang ilan sa nakarinig. Mabilis siyang lumapit kay Claudine para pigilan to. Tita, tama na. I didn't do anything to her. Pasigaw na Saad ni Clarice. Kagayang-kagaya ka ng mommy mo? Claudine said disappointedly. Tila may nakaraan si Claudine at ang mommy ni Clarice na mahirap kalimutan.
Umiling si Clarice. Natatakot na mabanggit ang bagay na yon. Alexandra is at fault? Clarice fired back. Ngunit hindi na nito madugtungan ang sinabi dahil halatang napangungunahan na ng takot. Leave, Claudine ordered. Napaikli lamang ang sinabi nito ngunit nakita niya ang gulat sa mukha ni Clarice. Pagkaraan ay nagmamadali itong umalis at halos patakbong dumaan sa pinto na nasa likod ng mansyon. Ang ilang nakakita ay muling nagbulungan, kaya naman matinding kahihiyan ang naramdaman ni Alexandra. Nagdala pa talaga siya ng gulo sa party na to. Garrett is here with his mistress. I guess I have to announce your real relationship with me, Alexandra. I am so done with his stupid acts. Malamig na saad ng babae. Tingnan na lang natin kung may mga haspang saktan at pagsalitaan ka ng masama. Si Claudine nagalit pa rin. Mabilis na umaling si Alexandra. Inawakan niya ang kamay nito at sa mababang boses ay nagsalita. Tita, wag ko kayo magpadalos-dalos. Bago pa makasagot ang ginang, natanaw niya na ang paglapit ni Garrett sa kanila. Nang tuluyan tong makalapit, nagkasalubong ang kanilang tingin na ilang segundo. Napansin niya ang madilim at malamig nitong tingin na tila tumatagos sa kanyang buto. Tumigil to sa kanilang harap at nagtagal pa ng ilang segundo ang mga mata nito sa kanya. Where have you been? Si Claudine sa mariin na tinig. I went to Lola Celestina. Matipid nitong sagot. What's that? Tinuro nito ang benda sa kamay ni Garrett. Nakaangat ang kamay nito dalada ang inumin. Nagbaba ng tingin si Garrett sa nakabendang kamay at saglit niyang nakita ang paggalaw ng panga nito. Tila may naalalang hindi magandang pangyayari. Medyo kinabahan pa siya sa naging reaksyon ni Garrett. Alam niya ang bendang iyon, dulot ng nangyari sa club. It's nothing. Malamig nitong sagot. Nag-angat ang tingin si Garrett at nahanap nito ang kanyang mga mata. Huli na para mag-iwas siya. You should treat that immediately. It looks bad. Ani Claudine na hindi mapansin ang magkasalubong nilang tingin. Malamig lamang nang umiti si Garrett, saka ito tumingin sa ina. Kaya nagkaroon ng pagkakataon sa Alexandra na magbaba ng tingin. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Bumalik naman ang tingin ng lalaki kay Alexandra. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya tong nagsuot ng dress. But this dress looks very different. Bumagay sa balat ni Alexandra ang kulay nito. Lumilitaw ang malanyebe nitong balat dahilan para mas tumingkad ang kagandahan ng babae. Habang tumatagal ang tingin ni Garrett, napapakunot noo siya. Anong klaseng dress ang pinili ng kanyang ina? Bakit walang takip ang gilid ng bewang nito? Maganda naman ito pero hindi niya gusto na naaakit at madalas tumingin ang mga tao kay Alexandra. Masyado ring mataas ang slit sa binti nito. Kita ang maputi at mahaba nitong paa. Bigla, humakbang siya at tinanggal ang kanyang coat para ipatong sa balikat ni Alexandra. Inayos niya yon hanggang sa matakpan ng dibdib nito dahil konting-konti na lang makikita na ang masara nitong parte. Why would you wear this dress? Tanong niya sa mababang boses na tanging si Alexandra lang ang makakarinig. Medyo naguguluhan pa si Alexandra sa ginawa nito kaya kumunot ang kanyang noo. Maganda naman ah. Natigilan si Garrett dahil sa lapit nilang dalawa, natitigan niya ang mukha nito. Maganda, pabalong niyang saad. Ngayon ay hindi siya sigurado kung alin ang tinutukoy niya, kung ang damit o ang mukha ni Alexandra. Ngunit hindi niya mapigilang di mamangha sa ganda nito. May konting panibugo sa kanyang dibdib na akala niya hindi niya mararamdaman. Masyadong maganda si Alexandra na gusto lang niyang itong hatakin paalis at ikulong sa kanilang bahay. Na makita ni Alexandra ang purong paghanga sa mga mata ni Garrett, tila bumagal ang tibok ng kanyang puso. Kanina lamang punong-puno ng galit ang puso niya. Ngayon may nagsusumiksik na kakaibang emosyon na hindi niya mapangalanan. Ngunit may maunawaan kung ano iyon. Agad niyang kinurot ang sarili at binawi ang tingin. Baka umaakto lamang to dahil nasa tabi nila si Claudine. Kailan pa ba siya masasanay? Na mahal lamang siya nito at pinapahalagahan kapag nasa paligid ng pamilya nitong nakakakilala sa kanya? Kung wala si Claudine, baka hindi pa siya lingunin ni Garrett. Clarice was here. Si Claudine, na napansin ang paninitig ni Garrett kay Alexandra. And that little brat even tried to bully Alexandra. Magsasalita na dapat si Garrett nang maramdaman na isa niyang kamay sa kanyang braso. Napatingin siya sa kanyang tabi at nakita si Natalie. Naantala to kanina dahil sinalubong ng ilang kakilala. Good evening po, tita.
Mahinang bati ni Natalie sa kanyang ina. Mabilis na nalukot ang mukha ni Claudine nang makita ang babae. "Why are you here?" Suplada nitong tanong. Agad na napawi ang palakaibigang ngiti ni Natalie. Napanis yun. Buo ang kanyang loob na hindi siya iskandalohin ni Claudine dahil marami ang tao at kaarawan ng mami nito. Ngunit nakita niya ang matinding pagkakadisgusto sa mata nito, kaya gumapang ang konting takot sa kanyang dibdib. "I was right. Nakita nga kita kanina. You were with my son again." Sarkastikong saad ni Claudine. "And you have the guts to bring her here?" Humarap si Claudine sa anak. Bago pa makapagsalita si Garrett, naunahan na itong sumagot ni Natalie. "Tita, hindi po sa ganon. Si Clarice po nag-imbita sa akin." Nagtaas ng kilay si Claudine. Ngunit kahit paano, tila nabawasan ang pagiging malupit ng mga mata nito. Gustong-gusto nang pagsalitaan ng ginang kanyang anak, pero hindi ngayon ang tamang panahon, kaya hilaw siyang umiti, lalo pat may ilan na nakatingin sa kanila. Samantalang nandamig ang mga kamay ni Alexandra, halatang pinagtatakpan lamang ni Natalie si Garrett. Baka talagang si Garrett ang nag-imbita sa kanya. "I could say that my son is somehow a gentleman for accompanying you here." Ngumiti si Claudine at tinapunan ng tingin si Garrett. Pero tingin ko mas kailangan ni Alexandra si Garrett sa kanyang tabi. He needs to accompany his wife now, Miss Jones. I hope you understand that. Nakangiti ang babae, ngunit kita sa mata nito ang pagbabanta. Di na makagalaw si Natalie. Hindi siya papayag na umalis si Garrett sa kanyang tabi. Everyone is already thinking that they are back together. Nilingon niya si Garrett at kagaya ng palagi niyang ginagawa, pinaamo niya ang kanyang mukha. "But I can't stay here for long, Garrett." Nangihina niyang saad. "Siguro mas mabuting umalis na lang ako." "Mas mabuti nga." Si Claudine na narinig ang kanyang sinabi. "Mom," awat ni Garrett. She wants to go home, diba? Ipapahatid ko siya sa driver kung ayaw na niya rito." Humigpit ang pagkapit ni Natalie sa braso ni Garrett. "Hindi. Aalis lamang siya kung kasama niya si Garrett." "Si Garrett na lang po maghahatid sa akin," aniya. Nagsalubong ang kilay ni Claudine dahil sa kanyang sinabi. "Aba, iha." Mapaklang tumawa ang ginang. "Hindi mo ba narinig kaninang sinabi ko?" "Mom, si Alexandra ang asawa ng anak ko, kaya wala kang karapatang magdemand ay hatid ka niya." Umiling si Natalie, namula ang kanyang mga mata. Konti na lang iiyak na siya. "Tita, ayoko po ng gulo." "But you're making one now?" Tumaas ng bahagya ang boses ni Claudine. "Mom, stop it. Iyahatid ko na si Natalie." "Yes, that is what she wants." Alam niyang kapag nagtaas na ng boses si Claudine, kaaayawan siya ni Garrett at siya ang pipiliin nito. Hindi niya napigilan ang hindi mapangiti. Mabilis lang umangat ang sulok ng kanyang labi para sa isang matamis na ngiti at pinalis niya yun agad. Yun nga lang, nakita ni Claudine ang kanyang pagngiti. Parang sinilaban ng galit si Claudine at di niya napigilan ang sarili. "Pak!" Sampal nito. "Mom!" Gulat na sigaw ni Garrett. Nagtagis ang bagang ni Claudine. Sobra siyang nainsulto sa pagngiti ni Natalie at hindi niya yun palalampasin.